Habang kami ay nag-iikot sa sitio Pandiatan, ay meron kaming isang dalaga na nakita. Kala namin ay naglalaro siya ng Chinese garter, pero hindi pala. Gumagawa sila ng lubid ng kanyang ate at isa rin sa mga napansin namin, napakaganda ng dalagang ito. Sa maliit na bahay kubo rin siya nakatira. Isa siyang katutubong umayam noon. Napakaganda talaga ng dalagang ito. Hindi niya nakakapiling ang kanyang mga magulang dahil nagtatrabaho daw ito sa bundok at matagal bago umuwi dito. Siya po si Mean. Grade 10 na siya. Bagamat mahirap ang kanilang buhay, ay pinipilit niya na makapag-aral. At pangarap niya na maging guro balang araw. Ang buhay namin dito sa bundok ay napakahirap. Kaya nga gusto ko makapagtapos ng pag-aaral para masuportahan ko yung mga magulang ko para hindi na sila maghirap. Mga kababayan, narito po ang kwento ng buhay ni Mean. Pugong biyahero, ang hero ng masa, ang hero ng masang Pilipino. Handang maggala sa kabundukan para ang ating kababayan ay mapuntahan. Ang pugong biyahero, handa na tulungan malayong kababayan na nangangailangan. Hindi namimili kahit pa na sino. Pugong biyahero, hero ng masang Pilipino. Para saan yan? Puyo. Ano puyo? Yung ginawa niya. Gagawin nyo ng ano, para pantali? Oo. Ah, ano, mahirap na siya gawin? Madali lang. Parang madali lang. Tingin niya kung paano mo siya ginagawa. Pwede ka na-try? Paano ba siya? Dito. Tapos, kailangan siya nakabinat, nakaganyan. Tapos, isa lang. Ay, ito lang. Tapos, i-change ko lang silang tatlo. So, ganyan. So, ganyan. Ay, sorry, wrong sin. Ah, sa ganyan. So, tapos, ano? Sa kabilang pala. So, dito. Ah, sige. Tapos, ito. Ay, tradition din. So, dito. So, change na naman. Ah, alam ko na. So, ito, i-change ko. Tapos, dito. Ito. Dito, ipasok dito. Tama ba? Bitaw na lang. Ay, sorry. So, ganyan. So, ano nga yan? Hindi. Ay, dito ko idaan. Ano? Ah, okay. So, ito, kukunin ko dito. Ay, sorry, wrong sin. So, Ito yung kuno. ganyan. Ulitin ko. So, ito, ay, tama na to siya, di ba? So, ito, idaan ko dito. So, ganyan. So, wait lang. Dito. Tama ba? So, wait lang. Okay. Hirap pala na. Sige ka.
Good morning po mga kababayan. So sa pag-ikot namin dito sa sitio na ito, mayroon nga kaming nakita kaninang isang dalaga. At yung ginagawa nila kanina yung straw na pinagsasama-sama, medyo mahirap yung gawin. And nakita namin na dito siya nakatira sa bahay po na ito. So halos lahat kasi ng bahay ganito yung itsura. At isa sa mga katangian lang nung nakita naming mga bahay, bagamat ganon, ay malilinis po. Halika, tingnan natin siya dito. Hello! Hi. Pwede kaming umakyat? Oo. Napakaliliit lang ng bahay nila pero malinis po. Uy, ang ganda. Ang ganda dito, oh. Pwede akong pumasok dyan? Oo, pwede. Sige, pasok tayo. Anong pangalan mo? Mian. Ilan taong ka na? 16. Oh, bata ka pa nga. Okay. 16 years old, di ko ba yung nag-aaral? Oo. Okay. Pasensya na po kayo kung may maririnig tayo na baka kasi minsan ma-misinterpret po ng iba yung oo. Kasi sinasabi namin to dati pa na hindi sila sanay na magpo and opo. Pero hindi po ibig sabihin nun ay hindi sila rumirespeto o wala silang respeto sa mga nakatatanda. Yun po ay nakagisna nila dito at mga katutubo siya. Kaya yung way ng pagsasalita nila ay hindi po sa nakasanayan nating mga Tagalog or even Bisaya na nakakapag po and off. Okay? So, nag-aaral ka. Anong grade ka na? 10. Saan ka nag-aaral? Sa kasapa. Okay. Sa kabila. Oo. Dito sa sitio ninyo, may nakita kong school, wala dyang high school. Wala. Elementary lang. Elementary. So, ikaw ay tumatawid dun sa balsa. Oo. Pagka lumalaki yung ilog, hindi kayo napasok. Pumapasok. Napasok pa rin. Oo. Saan kayo dumadaan? Sumakay kami ng gakit. Na? Gakit. Yung kawayan, yung Oo. balsa. Kahit malakas yung ano? Oh. Pero may time na hindi talaga kayo papasok pag sobrang lakas. Oo. Ano yung panganday mo mayan pag dako mo? Teacher. Oh, teacher. Yung pagiging teacher is normal na po yan na palaging yun yung sinasambit ng mga katutubo na ating nakakausap. Ilan kayo magkakapatid? 4. 4. Ikaw panganay? Hindi. Dun sa itaas. Nasa itaas. Oo. Kung pang-apat ka, amo? Tama? Pang-ilan ka? Pangalawa. Pangalawa. So yung panganay may asawa na. Oo. Ilan taon siya nag-asawa? 16. Oh, bata pa, no? Oo. Okay. Sorry matanong ko lang. Ikaw ba, buti hindi ka pa nag-asawa? Kasi gusto ko pang makapagtapos ng pag-aaral. Maganda yan. Very good. Kamusta ba ang buhay niyo rito? Ito. Ang mga magulang ko po ay nasa bukid. Anong ginagawa nila mama doon? Humanap ng makakain namin. Mahirap pa yung buhay niyo rito? Bakit gusto mong makatapos ka ng pag-aaral mo yan? Para hindi na po ang mga magulang ko. Maglisod. Para hindi na sila mahirapan? Okay. Bakit ka umiiyak? Dahil po sa aming sitwasyon ngayon, napakahirap. Okay. Pag pumapasok ka ba sa school, ikaw ba ay may baon? Wala. Paano mo sinusurvive o paano mo kinakaya
Yung papasok ka na walang baon. Wala akong papel at notebook at bag. Oo, pero wala na yung pagkain. Oo. Tiis lang. Okay, kamusta yung pag-aaral mo? Okay lang. May honor ka ba? May top ka ba? Na-honor ako no grade 9 ako. Okay, nung grade 9 ka. Karon? Wala. Oo, pero okay lang yan. Pero, ano yung pinakamataas mong grado? 96. 96. Magaling kang mag-aral. Okay, grade 10 ano? Oo. Pagkatapos ng grade 10, may grade 11 and 12 ba dyan? Oo na. Okay, pag nakahuman ka sa grade 12, paano yung susunod mong step? Ikaw ba'y makakapag-aral ng kolehiyo? Ewan ko. So, hindi mo na alam kung makakatapos ka. Pero at least makakatapos ka naman ng high school, ituloy mo lang. Ano? Ano yung pinakamahirap na buhay mo rito na naranasan dito sa lugar niyo? Yung walang makakain. Pa bilang isang estudyante, ano na yung pinakamalaking baon na natanggap mo? 20. 20. Okay. Papa mo ay wala rito sa bahay mo at nagtatanim sa bundok. Lagi silang wala, umaalis. Oo. Pagdating nila dito, kailan lang sila umuwi? Ewan ko. Hindi pa sila umuwi? Oh, ibig sabihin matagal sila bago bumalik? Oo. So, sino nag-aalaga sa inyo? Ako lang. Ikaw lang. May tita ako dun sa kasapa. Oo. Na tumutulong sa inyo? Oo. Oo. So, ibig sabihin, like for example, buwan o bago umuwi? Malalayo yung bukid ng parents mo? Ah, okay. Meron bang nanliligaw sa'yo rito? Wala. Okay, mabuti naman. Kanina, umaga, nung umattend kami ng simba, nakita kita doon din. Ikaw yung may ano dito, di ba? Oo. So, active ka sa church. No? Oo. Mabuti yun, hindi ka nakakalimot sa Panginoon. Ano? Okay. Bakit gusto mo ni Mean na makatapos ka ng pag-aaral? Di ba nakikita natin yung mga batang katulad dito sa inyong lugar, mahirap talaga yung buhay. Bakit? Ano yung pumasok sa isip mo? Bakit kailangan ka talagang makatapos ng pag-aaral mo? Para hindi na maghihirap ang mga magulang ko. Ang buhay namin dito sa bundok ay napakahirap. Kaya nga gusto ko makapagtapos ng pag-aaral para suportahan ko yung mga magulang ko para hindi na sila maghirap. Dahil tulad ngayon wala kami makakain dito. Kaya sisikapin kong mag-aral kahit walang baon sa eskwelahan at hindi makakakain, pumasok pa rin sa eskwelahan. Magsikap akong mag-aral para sa pamilya ko. Tutuparin ko yung pangako ko sa kanila na makapagtapos ako sa pag-aaral. Yun lang po. So, ang bahay po nila ay gawa sa mga dahon ng uway. Okay. Saan kayo dati nakatira? Dito lang. Dito lang din. Kumbaga pag nasira, palit lang. Oh. Bago uling gawa. Ilan ang mga damit niyo? Wala kasi akong... Mga damit mo nandiyan? Oh. Wala rin kayong lagayan, ano? So, common na po yun kapag sila'y nakatira sa isang bahay. Ganyan lang yung kanilang mga lagayan ng damit. At mabibilang kung ilan lang yung damit na susuotin nila. Pero maganda lang dito sa bahay nila ay maayos, malinis. May pagkain ba kayo ngayon? Wala. Wala. So, mamayang tanghali, anong pagkain? Mamaya pumunta na ako sa sa teta ko dun sa tabo. Doon ka makikikain? So, may bigas doon. Okay, dito, wala. Wala. Okay. Sing ko sa... Yan ba yung uban? Oo. Bata mo pa. Bakit marami ka ng uban? Ito kasi yung mga apo namin, kahit bata pa may uban na. Ang dami. Pero bata, parang ba? Lahi nyo, no? Oo, lahi namin. Okay. Pero napansin ko sa'yo, napakaganda mo. No?
Thank you. Ang ganda po ng hugis ng mukha niya, yung hugis ng ilong niya, at saka yung labi niya ba. Oh. Ang nanay mo, kamukha mo? Oo. Ang papa? Hindi. Hindi. Ang ganda, tsaka umayam nun kasi. Karamihan sa mga umayam nun, ganyan. Dami nyo si Russell po. May kilala ka bang manlumis yun? Pinsan ko po si Russell. Pinsan mo si Russell? Oo. Kaya pala ang ganda mo. Yung, di ba may pinsan kayo sa nursery? Oo, si Inday. Si Inday? Kamukha mo. Pinsan mo si Russell. Paano mo naging pinsan si Russell? Yung yung tatay na, Mm-mm. pinsan ng tatay ko. So pinsan na. Pinsan pa din. Kumbaga second cousin. Sa second generation, parang third cousin niya na. Kaya pala. Kayo ba ay nagkita na ni Russell? Oo. Kailan? Dun sa nursery. Nung umuwi siya? Mm. Oo. Kaya palang ang gaganda nila, no? Okay, di ba si Russell ay nag-aaral sa amin, sa Laguna. Nung umuwi siya dito, ano yung napansin mo kay Russell? Naglaki siya, tapos gumanda. Naglaki. Pumuti. So magkaedad pala kayo. No? Tsaka magaling na siyang magtagalog, ano? Tsaka magaling mag-aral yun. Kaya yun yung sinasabi ko sa iyo na pag ang bata ay may pangarap talaga, di ba? Katulad yung sinabi ko kanina doon habang nasa simbahan. Kapag ang bata ay may pangarap, sundin lang. At napakaganda no na ang isang bata ay nangarap para sa kanyang pamilya kahit na napakalayo niya. Mas pinili pa rin niyang mag-aral kahit na titiisin niya yung lungkot at hindi siya agad nag-asawa. No? Yun yung bagang magandang nasa sa tamang landas ang mga batang katulad po. Katulad mo, ayaw mong mag-asawa ng maaga, gusto mo pa rin mag-aral, maganda. Ano? Okay? Gusto mo kamong maging guro, pero hindi mo alam kung makakatapos ka, no? Hindi mo alam kung pagdating ng college ay makakapag-aral ka. Pero kahit na hindi ka makapag-aral, no? Hindi ka makapag-aral ng sabihin ng parents mo na hindi na nila kaya, hindi naman ibig sabihin doon lang natatapos yung magandang kinabukasan mo. Gagawa ka ng paraan. Halimbawa, hindi man ngayon, mali mo sa susunod na pagkakataon. Ano? Okay? Oo. Okay. Ikaw ba ngayon ba may pera ka? Wala. Meron akong ibibigay na tulong para sa iyo. Okay? Sana ay makatulong kahit paano, no? Sa iyong pag-aaral. Okay? Mga kababayan, ito po ay hindi galing sa akin at ito po ay galing sa ating sponsor na nagpadala po, no? Kasi sabi niya itulong daw sa mga batang nangangailangan. Okay? Magtitingin ko lang ako kay Tita Mary Jane Keppel. Marami pong salamat, Tita Mary Jane. So ibibahagi ko sa kanya yung tulong po na ibinigay mo. 10,334 pero hahatiin po natin para ma-extend pa natin ang tulong po para sa iba. So again, kailangan ko pong ibigay itong tulong na ito dahil bagamat hindi ito galing sa amin, ay ito po ito pusong ibinibigay ng ating sponsor na si Tita Mary Jane Keppel para daw po sa mga batang nangangailangan. I think para po ito kay Mayan, right? Mayan, para makatulong po tayo sa kanya. Okay. Ibibigay po natin yung kalahati, that is 5,000 pesos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, bali ito po ay 5,000 pesos. Marami pong salamat ulit kay Tita Mary Jane Keppel. Marami pong salamat. So, binigay ko po dito kay Mayan, sorry. So, yung tigpa 500. So, at least para may barya na po, ano? Pero yun po ay 5,000 pesos. Mayan, anong gagawin mo dyan sa 5,000?
ibili ko po ng pagkain. Pagkain? At para may baon ako sa pag-eskwela. Para may baon ka? Okay, very good. Tago mong mabuti, ha? Oo. At ingatan mo, mag-aral kang mabuti. Lagi mong tatandaan na kahit gaano kahirap ang buhay ninyo, no? Hindi naman ibig sabihin doon na lang natatapos ang buhay. May mga paraan pa. Ha? Oo. Okay? Maraming salamat po sa binigay niyong pera dahil malaking tulong po ito sa akin, sa aking pag-aaral at nakabili na po ako ng pagkain at mga gastusin sa eskwelahan. Maraming salamat po. Ano yung gusto mong sabihin kay Russell? Russell, mag-aral ka ng mabuti dyan. Dahil ang mga sitwasyon ng magulang mo ngayon ay napakahirap. Kaya mag-aral ka ng mabuti. Ah, 16. Nag-aaral ka pa? Oo. Anong grade mo? Then, Ah, dito ka talaga lumaki. Di ka pa kumbaga, nakalabas na, like Davao or like, hindi mo pa naranasan yun? Ano bang gusto mong course pag, makatapos ka na ba? Siguro. Kursunada ka makapagtapos ng pag-aaral. Diyan ka na nag-aaral? oh, Diyan sa baba? hindi dun sa kasapa. Ah, so, mga ilang minutes pag lakarin mo papunta doon? Mga 20 minutes. So, ang advice ko sa'yo, mag-aaral ka ng mabuti kasi, alam mo naman, kita mo naman yung sitwasyon dito. Same lang naman tayo pero para hindi naman, kumbaga, ganun talaga pero same tayo na, yung sitwasyon Oo. na, parang may pangarap din. Pero ako, napag-iwanan ako ng panahon. Hindi. So, ikaw, mag-aaral ka ng mabuti. Salamat po. Then, isipin mo gawin mong inspirasyon yung kahirapan sa buhay. Tsaka yung, may mama at papa ka pa, di ba? Oo. Tsaka may mga kapatid ka pa. Opo. Yan kayo magkakapatid. 4. Panganay ka? Hindi, pangalawa. Pangalawa. So, yung mas tanda sa'yo, nag-aaral din. Hindi, may asawa na. Ilang taon? 16 siya nung napag-asawa siya. Subutin na lang, hindi ka din nag-asawa na. So, may nanliligaw sa'yo, ganun. Wala. Wala. So, wag mo nang unahin yung mga ganyan. Kasi, yung ate mo ba yung ate o kuya? Yung kanina ate ko. Ay, yung panganay, mas magulang sa'yo, ate. Oh. So, 16 siya nag-asawa, di ba? So, alam mo na yun, di ba nakita mo naman yung ate mo kung anong sitwasyon na nag-asawa siya ng maaga, di ba? Opo. Kasi kita ko din yan sa ate ko eh. So, mahirap talaga. So, gawin mo silang inspirasyon na, yun, gusto mo mag-aral ng maayos, makapagtapos para balang araw, ikaw na yung, mataguyod mo yung pamilya mo. Kasi alam mo naman yung sitwasyon, ganyan, sobrang hirap talaga. So, mag-aral ka lang mabuti. Huwag ka munang may jowa. Oo, kasi mahirap yun.
So, pag makatapos ka na, syempre, may maayos ka ng trabaho, di tulungan mo na yung pamilya mo, di ba? So, yun lang ang payo ko sa'yo. Kahit na nagpapayo din ako, kahit hindi rin ako nakapagtapos ng pag-aaral. Grade 10 lang din ako. Kasi dahil sa hirap din ng buhay, ganun. Pero, para sa akin, hindi naman yun hadlang. Pero para sa akin lang, hindi yun hadlang. Hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral, parang wala na akong para tumulong sa pamilya ko. Ang ko ngayon is, yun, sobrang thank you ako kay Sir Paul kasi nakita nila ako. Parang ganun lang din yung sitwasyon ko. Pero ako dati, nakapag-trabaho na ako sa ibang lugar, ganun. Pero mahirap pa rin. So, sobrang thankful ako kay Sir Paul kasi, yun, nakita ako nila. So, ngayon, nakasama ako sa mga misyon. Then, yun, nakapunta kami dito ngayon. So, sobrang saya. Then, basta yung payo ko sa'yo, kung kalimutan mo. Payo bilang isang ate mo. So, ano pangalan mo? Mian. Mian. So, nice to meet you, Mian. Salamat. Ayun lang mga kababayan. Konting advice lang bilang ate kay Mian. So, sana, maadam niya yung sinabi ko. Sa mga nanonood dyan na mga yung katulad lang din namin na yung hirap ba. Wag yung hindi yun hadlang para hindi tayo mag-aral or gawin yung inspirasyon yung mga yung kahirapan natin sa buhay para makabangon, hindi pa huli ang lahat. Di ba, Mian? Oo. So, yun lang. Bye-bye!